Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalitaan nyo na ba ito, ka-coffee? Breaking news! Hindi na raw po ipagpapatuloy ni Digong, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Davao City. Ibig sabihin, kung magbaback out siya, panalo na dyan si dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Kung totoo kung totoo na magbaback out siya. Nasa pahayagan na ito, ka-coffee. Pakinggan din natin mismo yung kanyang interview kasi baka i-deny na naman nila Kasi sana itong itong kampo ni Digong na magsasabi ng ganyan pero hindi naman pala gagawin. So hindi ko alam kung part of the strategy lang ito, pero malinaw sa malinaw na sinasabi niya na hindi niya na ipagpapatuloy ang pagtakbo bilang mayor at dahil malapit na raw siyang mamatay. Yan ang kanyang argumento diyan. FPRRD, hindi na tatakbo sa pagka-mayor ng Davao City. Sabi niya, sa SMNI ka-coffee lumabas yan. Yan, pwede nyo rin i-verify. I-check ninyo kung totoo. Meron din recordings, ipi-play din natin ka-coffee itong interview na ito kay Digong. Sabi niya, count me out. I am retired. Nako, pag ito, kung bumawi na naman ang statement niya Hindi na ako babalik. Wala na akong babalikan. Ibigay ko na sa next generation. Hindi ko na panahon. Malinaw ng malinaw, sinabi ni Digong yan. I am just waiting for kamatayan ko. Nakalulungkot ba yan, ka-coffee? Marami malulungkot, of course, sa mga DDS. Kasi naman kasalanan din to ng mga DDS Matanda na yung tao, pinipilit ninyong bumalik pa Retired na, gusto nyo pang bumalik. Gusto nyo pang maging senador, gusto nyo pang maging vice-presidente. Pagpahingahin nyo na yung matanda, yan, papagod na Hinihintay nyo na lang daw yung kamatayan niya. Bakit nagkakaganyan? Dahil naglalabasan na itong mga kaso? Ayaw ko na talaga. Leave it to God. Hindi kailangang Duterte ang mayor. Again, ayaw ko na talaga. Again, sinasabi ni Digong yan. Sana totoo ito, or baka naman kasi bukas, iba na naman yung statement, o baka, magkaroon ng replacement sa kanyang kandidatura dyan sa Davao. It could be, hindi kailangan Duterte ang mayor. O yun na nga, Nograles na. Kasi alam mo, isa sa kinakatakot ng mga Duterte dyan sa Davao, maagaw sa kanila yung liderato dyan. Kasi for the longest time, hawak ng mga Duterte yan Kaya ayaw nila na mapunta yan sa ibang apelyido. Ayaw nila mapunta sa mga Nograles. Pero wala Si Sara, hindi mo siya pwedeng tumakbo sa pagka-mayor. Dahil vice-presidente siya, meron pa siyang 3 taon unless mag-resign siya sa pagka-vice-presidente at tumakbo ulit siya sa pagka-mayor. Si Basti Duterte, hindi rin naman maganda yung kanyang performance at kung ito ang lalabang kay Carlo Nograles, wala itong chance. Si Pulong Duterte, ganoon din. Mukhang hindi rin forte ang politics, di ba? At pag ninegosyo ang forte nito, huwag natin pag-usapan kung anong negosyo dyan. It could be that way. Ako, tapos na ako. Ibigay ko naman yung chance sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. Ano itong mga realizations na ito, ka-coffee? Bago lang itong realizations na ito. Ngayong araw lang ito, ka-coffee, lumabas. Yan, 3 hours ago. Lumabas siya sa SMNI, itong balita na ito. Bakit ang daming realizations ni Duterte? Dahil kakasuhan na siya. Dahil nadulas siya sa pagdinig ng Senado. At pinapagtibay na yung kanyang mga planong isasampa sa kanyang kaso sa proper court. Dahil yung panawagan ngayon na bumalik na tayo sa ICC at posibleng makulong ito. Kaya ganyan, parang sumusuko na lang ito. Nagbaback out, which I think is a good thing to do Itong ginagawa ni Digong para matigil na. Kasi isa siya sa figure na nagpapagulo sa administrasyon sa totoo lang. Hindi mo naman makikita yan sa previous administrations Nung nanungkulan siya bilang presidente, bago mamatay si Aquino, si Noynoy Aquino, nag-ialam ba si Noynoy? Di ba hindi? Hinayaan siyang manungkulan dyan. Pero ngayon, nanungkulan si PBBM, itong kampon niya, nangingialam sa panunungkulan ni PBBM, hindi pwede 2 hari sa isang imperyo. At good thing yan, mag-retire na talaga siya, totally mag-retire na siya. Huwag na siyang sumausaw sa politika, hayaan niya yung anak niya. At kasabay nito, pinayuhan niya rin yung anak niya, si Sara Duterte, na mamuhay ng mapayapa. Mag-pull out na sa politics. Ang problema, paano yung mga kaso? Sasampahan siya ng mga kaso dito sa pagwaldas ng confidential funds Hindi naman pwede basta-basta na lang siya lumayas dyan. Sige, pakinggan natin yung video. Ka-coffee, kung totoo ba itong sinasabi niya, baka naman kasing sabihin ninyo, fake news na naman ito. Sabihin nyo, gawa-gawa natin. Pakinggan natin, coming from the horse's mouth mismo, itong pahayag na ito ni Digong. Election and re-election. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga-Davao sa pagbalik ni Rodi Duterte? Wait lang. Bago ituloy,
Tingnan mo yung line of questioning. Hindi ko alam kung sino yung nagtatanong, pero I think taga-SMNI. Ang dami nyo kasing expectation kay Digong. Matanda na yung tao. Ilang taon na yan? 79, 80 na. Huwag na kayo masyado mag-expect sa kanya. Pagpahingahin nyo naman yung matanda. Maawa naman kayo sa matanda. Ka-coffee, di na nga makatayo ng mainam. Di na makapagsalita ng mainam. Ayaw nyo pang pagpahingahin. Wala na kayong ibang makita na ipapanlaban. Na matibay-tibay. Pagpapahingahin nyo naman yan. Tignan mo mga tanong. Anong aasahan sa inyo ng mga taga-Davao? Wala na. Wala na. Pagod na ang lolo mo. Wala na ako. I am retired. As mayor. Pagbabalik. Ano ang abangan? Hindi na ako babalik. Wala na ako. Narinig nyo? Count me out ng una. So, nagtanong ulit yung reporter, as a mayor, hindi na ako babalik, sabi ni Digong. One more, playback natin. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga-Davao sa pagbalik ni Rodi Duterte? Pagbabalik. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor. Pagbabalik. Ano ang abangan? Hindi na ako babalik. Wala na ako. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Hindi na siya babalik. Ibibigay niya na sa next generation. More of ito ka-coffee more of nagpapamana ito at namamaalam ito at ibibigay niya na daw sa next generation. Sino yan? Mga anak niya. Tingnan natin kung mananalo si Baste, si Pulong o kung sino man o si Sara. Pero sa tingin ko ang mangyayari ngayon, maaagaw itong lideratura. Mapupunta ito sa mga Nograles kasi medyo malakas-lakas din si Nograles Si Carlo Nograles at ang pamilya Nograles dyan sa Davao. Kung ikaw ay taga Davao, kung papipiliin ka, sino ang iboboto mo dyan? Si Digong o si Nograles? Naku, mabigat-bigat na laban po yan ngayon. Pero malinaw, sana gawin na. Magkatotoo na talaga ito. Wala nang bawian ng statement. Kumbaga, nasabi mo na, ilak mo na yung statement na yan. Baka bukas bawiin na naman. Iba na naman ang gagawin as compared doon sa sinasabi. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na it's no longer my time. Sabi nga Lord, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Yeah, but you are running a time to be young and a time to... Napunta sa Bible. May mga Bible verses, time for everything daw po, Ecclesiastes, sinasabi niya dyan. Biglang bumait Anong nangyari dito kay Digong? May follow-up ulit ang reporter. Be old, a time to be active, and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila Hindi pa, because you learn from me. Good thing, very good. Very good kay Digong. Mag-retire na lang ito. Pero gusto niya nang mahimlay. Naghihintay na lang siya ng kanyang kamatayan at tatabi na lang siya sa kanyang mga magulang. Naiinggit daw siya. Pero tama ito ka-coffee Manahimik na si Digong Huwag na siya makisawsaw sa politika. Hayaan niya na ito kay PBBM. Hayaan niya na sa younger generations. Kung si Sara, magbubuo siya ng career niya, isusulong niya para maging presidente siya, then let it be. Yung si Pulong, si Baste, gagawa sila ng kanya-kanya nilang pangalan, hayaan natin sila. Pero pagpahinga nyo na itong matanda para matigil na rin po itong gobyerno at makapag-concentrate na tayo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kasi nadidelay Dahil factor din kasi itong mga panggugulo ng kabilang grupo Hindi na. Wala na. Ayun. Whatever the political fortunes of my children, kanilang... Ibig sabihin, tumagsasaman na yun na ayaw ko na. Kasi final answer ayaw niya na. Tandaan niyo ngayon yan ka-coffee. Anong petsa ba ngayon? November 10, 2024. Sinabi niya na ayaw niya na. Retired na siya. Kapag yan, tumuloy pa yan sa pagtakbo sa pagka-mayor ng Davao. Malinaw talaga na walang isang salita itong si Tatay Digong. Siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Totoo ba itong sinasabi niya? Sincero ba siya sa sinasabi niya o bluff lang ito? Baka bukas iba na naman ang statement. Sa tingin ko naman seryoso. Sa tingin ko honest take ko dito, honest assessment ko dito, mukhang seryoso naman si Digong sa sinasabi niya yan na totally ayaw niya na sa politika. Sana panindigan niya itong kanyang statement. Siya,
I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. I-comment lang po yan dyan sa baba, no? Nasa Facebook po kayo, please like and follow. Sa YouTube, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. O siya. Sige, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. At agkapitayon. Bye-bye.